Isang mapagpalayang araw po sa ating lahat, mga kaibigan. Ito po ang Kawal ng Demokrasya, Kawal D. Carbonell. Nagsasabing, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Mga kaibigan, nais po natin umpisahan ngayong araw na ito, itong September 9, Monday, episode natin, ang pasasalamat doon po sa mga sumusuporta sa ating pong programa. Bagamat kung minsan nalalaman ko po na kayo ay nababagot sapagkat hindi po tayo nakakapag-post ng ating pong radio commentary dito po sa ating YouTube channel, Waldi Carbonell. Yan po ang pangalan ng ating pong YouTube channel. Abay, pag tayo po'y nagpo-post, abay, pinuputakti naman po ng comments. Tayo po'y nagpapasalamat sa lahat na nagkokomento at sa lahat po na nagsusubscribe. Sapagkat yan po ay pagpapakita ng suporta dito po sa ating programa na bagamat uphill ang ating pong battle, ang ibig po sabihin eh, masyado pong matarik. Ito pong ating tinatahak na pakikibaka laban po sa mga bulastog at mga tarantado sa ating pong gobyerno. Hindi po tayo natitinag at hindi po tayo titigil. Pero hindi naman po lahat ng kasamaan ay yun lamang ating papansinin. Bagamat yan ay ating hindi po papalusutin, hindi rin po makakalusot sa atin ang mga kabutihan. Halimbawa, ito pong ginawa ni General Ernesto Torre. Bilang isang mamamayan, mamamahayag, veteran radio commentator, let me take my hat off to General Torre. Hindi ko po parating ginagawa ito, General. Hindi po madaling magbigkas ako ng mga papuri sa mga taong nasa gobyerno. Pero ako po ay pumupuri sa inyo, sa inyong pagkatatag. Matatag kayo, nakita ko, narinig ko. Ang inyong paninindigan at ang lahat po ng yan ay nagbunga ng kabutihan. Ano po yung kabutihan? Nasukol na, natimbog na, nahuli na ang peke na anak ng Diyos, nagpapakilala anak ng Diyos sa mga Pilipinong para pong inosente, para pong ignorante na naniniwala sa Kanya na siya anak ng Diyos. Ganun pa man, religiyon po yan. Hindi ko po papakialaman yung kanila pong religiyon na yan. Kanya-kanya racket yan eh. Meron mga tao, ang sabi nga nung isa kong kaibigan, ano ba yung tatlong negosyo ngayon sa mundong ito na pagkakakitaan ng malaki? Eh, kako marami yan. Manufacturing, chips, yung Silicon Valley, oil, exploration, ganito, ganyan. Mali, tatlo lamang. Praise the Lord, drug Lord, gambling Lord, at praise the Lord. Si Kibuloy, yan po ang kanyang panraket sa mundo, praise the Lord. Kumbaga sa mga Katoliko, hindi po Katoliko yan. Ginagamit yung cross ni Jesucristo pang hold up doon sa mga naloloko niya. Eh yan po ay hindi natin papakialaman sapagkat sa akin, ang religiyon ay isang pribadong karapatan ng bawat isang nilalang. Ang aking puntingin, kahit anong religiyon, pag nakakabuti sa iyong pagkatao, nakawala ng nakabawas ng iyong mga kasamaan o masamang pag-uugali, yan ang tamang religiyon. Nung ako po estudyante, mangha po ko sa aking mga tiyuhin na taga Mindanao, taga Dajangas, General Santos City. Sapagkat pag dumarating po sila dito sa Maynila para mag-aral, sa tuwing matapos po semestral break, napakarami nilang pera, yung pala nasa logging ang kanilang mga tiyuhin at tatay, pamilya. Nasa logging, yung pong nagpuputol ng mga kahoy, napakadaling negosyo.
pupunta ka sa bundok, puputulin mong kahoy, ipapahila mo sa kalabaw, ipapababa mo, at meron ng mga incheck na naghihintay para yan ay bilhin. Ganun pa man, may religion sila, hindi ko po babanggitin ko ano. Abay, nung sunod po nilang pagbisita sa Maynila, iniisip ko, ako po ay mga kadilensya na naman ang ako tagabili nila ng beer. Pag ako po ay binigyan ng piso noong araw, malaking bagay na yan, at bibili ko sila ng beer, nakakaroon ako ng sukli na 40 centimos, 30 centimos, napakalaking bagay na po yan. At ako'y tuwan-tuwa. Kapag nung nakabalikan po sila, wala na, hindi na uminom ng beer, hindi na naninigarilyo. Ang sabi sa akin ng kanilang nanay, ang aking pong tiyahin, magmula nang pumasok yan dito sa ganito-ganyang relihiyon, pinagbawal na yung alak, parang haram yan. Yung paninigarilyo pansunog ng pera. Kung yung pong aking paniniwala hanggang ngayon, any religion that makes a better man out of man is the correct religion. Pag ang religion ginagamit sa panloloko, pareho ng ginagawa ni Kibuloy, yan ang ating pong labanan. Yan ang ating pong dapat ituwid. Pero hindi pa rin po natin papakialaman yung mga taong nailigaw niya ng landas. Ang ating pong papakialaman ay yung taong nanliligaw na ng landas, nanggagahasa pa ng mga naloko niya. Sa tingin ko, yan ay dobling kriminal na gawain at dapat hindi pinapatawad yan. Pero nagkanlong po sa kanila ang angkan ng mga Duterte doon po sa Davao. Doon po sila lumago, lumaki, hanggang umaabot na po sila ng mga ibang kapit lungsod ng Davao City hanggang General Santos City. Meron na mga miyembro ng Kingdom of Jesus Christ. Yung tunay na Jesus Christ, mga kaibigan, ay hindi po tumakas yan. Walang bunker. Hinarap niya yung mga Hudyo, hinarap niya yung mga nanlalait sa kanya, at sang-ayon po sa relisyon na yan, ay ginawa niya yan upang masalo niya ang kasalanan ng sanglibutan. Hindi ko po makuha ang logic niya, logic sa philosophy. Illogical. Hindi ko po maintindihan yan. Ganun pa man, kung hindi ko maintindihan yan, bayaran po ninyo medyo mahina po pag-intindi natin dyan sa kababalagan na yan. Ang hindi ko iintindihin at hindi ko papagbigyan ay yung panluloko ni Kibuloy na ultimo mga bata, mga kaibigan, nung pinasok nila General Torre, yung pong 33-hectare property ng Kingdom of Jesus Christ. Abay, nakakadalawang building na po sila. Yung pangalawang building, nandyan yung marangyang bedroom, tulugan ni Duterte. Akala mo napakataas po ng bubong, napakayaman ng napakaraming kortinang mamahalin, at yan po ang bubungan po dito kina General Torre, at nakita niya na sa kwarto na yan, isa lamang ang lalaki. Sa kanyang pinagbabatayan ay yung mga damit. Ang damit ay kasing laki ni para sa isang taong kasing laki ni Kibuloy. Ang sapatos ay pareho ng size ng panty ni Kibuloy, 9 inches. Ang kanyang ang bewang ng kanyang mga sintron ay 36, 38. Para Kibuloy nga yan ang kwarto sapagkat lahat ng kanyang gagamitan ay nandyan na personal. Sa kabilang kwarto, abay panay brand naman mga underwear ng babae ang nandun at saka mga negligee. Alam po ninyo, yung negligee, yan yung manipis na parang kabison na sinusulot ng babae bago magkipagtalik sa asawa para medyo ma-excite yung asawa, yan po sinusuot. Kaya po nakita nila General Torre.
Hindi ko alam kung ano naging epekto kay General Torre niyan, pero sabi niya nung siya ay inimbita sa Senado para magpaliwanag, abay sinabi niya napapaligiran ng mga kwarto yung kwarto ni Kibuloy, milagusan mula sa kanyang bedroom, tuloy-tuloy dito sa kahit na ilang kwarto yan. Ibig sabihin, pwede niyang pasukin yung mga kwarto na yan, walang susi, sapagkat lahat ng yan ay gusto makipagtalik o gustong gawing parang panandali ang asawa ni Son of God Kibuloy. Mga kaibigan, nung siya ay tinatanong ni Bato de la Rosa, dito niyo makikita ng loyalty ni Bato ay kay Duterte. Sapagkat kanyang hinaharas, binabambuzel ka nga. Ibig po sabihin ng bambuzel ay para mong dinuduro-duro. At yung pong ginawa niya kay Torre, sabi niya, bakit? Kung mayroon bang bathtub dyan, may jacuzzi, nakita mo ba ng kalaguyo dyan sa jacuzzi ni Kibuloy ay mga bata? Eh siyempre, sabi ni General Torre, hindi ko po nakita. Eh why are you trying to impute? Ang ibig sabihin, eh para mong pinapamulat sa amin na talagang yan ang ginagawa ni Kibuloy. You are not there. Wala naman daw si General Torre doon sa bedroom. Wala naman siya doon sa jacuzzi. Yung jacuzzi ay isa pong malaking bathtub yan na malakas ang paswit ng tubig at umiikot-ikot. Parang whirlwind. Hindi pa yung whirlwind ng the Pogo Company ni Harry Roque, kundi para pong ipo-ipo ang daloy ng tubig po yan. At ang sabi nitong bugok na si Senator Bato de la Rosa, habang nakikinig po ko, nagpupuwisan ng damdamin ko. Ang sabi niya, why? Are you there? Are you trying to impute malice? Eh, para po bang sinasabi, pinapalata mo ba? O sinasuggest mo na parang may malisya dyan sa pagkakaroon ng bathtub, pagkakaroon ng kwarto? Mga kaibigan, diyan ko nakikita yung loyalty ni Bato de la Rosa hindi sa bansa. Ang loyalty niya ay kay Duterte at kay Kibuloy. That is undeniable. And I condemn that particular episode na napanood ko. Sapagkat, diyan ko nakita mga kaibigan, ang lopsidedness. Hindi ka dapat maging senador itong bias o may kinikilingan na tao. Ang kinikilingan ay kasamaan. Ang kinikilingan niya ay yung violator. Ang kinikilingan niya ay fugitive. Abay, di bahala ka niya magpaselfie kayo dyan kay Kibuloy. At napansin po ba ninyo yung buong bandana ni Kibuloy? Bandana po ng Muslim yan. Pero pag yan, nag-apply ng Muslim, hindi ko po papayagan yan. Bagamat ako'y balik Islam, dati po akong Katoliko, ay pagkapapasok ang isang ganyang haram ang pag-uugali, abay, yan po ay aking pong sasagaan. Katunayan, pagka meron po akong pagkakataon na gumawa ng paraan para matiwalag na itong si Robin Padilla sa Islam, gagawin po natin yan para hindi po magdungisan ng kasamaan, kabubuan at katarantaduhan, kababuyan ang Islam. Mga kaibigan, muli tayo po ay bumabati. Congratulations, General Stan Torre. Tayo po ay humahanga sa inyo at binabati ko na rin ang inyong kapulisan, all 2,000 of them. Alam po ninyo, kaya sumuko yan si Kibuloy, alam po ninyo yan. Nung sinabi ninyong magdadagdag kayo ng 500 pa at yung pagbabawal ng mga abogadong pulpul ni Kibuloy na hindi kayo papayagan na hukayin yung bunker, hindi niyo inintindihan. Kaya po binigyan niyo na lang sila ng 24 hours to surrender. Otherwise, we will move into that building
Sa building na yan, for your information general, sa informasyon na natatanggap ko, nandyan ang mga baril na gagamitin ni Duterte at ni Kibuloy sa mga last days ng kanilang di umano ay pakikipaglaban dyan po sa kanilang kalayaan. Hindi po tayo naniniwala na hindi ako papahuling buhay. Hindi ka pa nga napipitik. Sumurrender ka na, Kibuloy. Itong amo mo mas duwag pa sa'yo, itong si Duterte. Abay, lalo po ako hindi naniniwala na yan ay hindi papahuling buhay. Abay, ibig sabihin siguro yan pag darating na yung ICC, inom na siya ng sleeping tablet. Abay, dagdagan mo na yan at kahit na wala pa yung ICC, inumin mo na yan, Duterte. At baka ako pa magbigay sa'yo ng tubig dahil sa pag-inom mo ng sleeping pills. Mga kaibigan, sa ating pong pagtatapos na yung episode na ito, muli, to General Torre, ako po ay pinahanga ninyo sa inyong katatagan nang kayo po ay hamunin o pinagsabihan ni Mayor Baste Duterte ng kanyang karuwagang pananakot na tatampanin kayo. Ang sabi ninyo, di gawin niya na lang, huwag niya nang sabihin. Nung ako po ay sinabihan na sasampalin ni Duterte, nag-react po ako, ang sabi ko, payuhan niyo yan si Mayor, na huwag niya ako sasampalin. Ang sabi ng reporter, bakit? Sapagkat pag sasampalin niya ako, sasampalin ko rin siya. Kaya hindi po tayo natatakot dito sa mga ugok na ito. Ito mga fake na mga Dabawenyo na ito, yung kanilang kultura ng karahasan ay hindi po natin papayagan na makaapekto sa atin. Bato! Dedicated sa iyan. Isa pa. Tama na, masakit pala. Mga kaibigan, ito po ang kawal ng demokrasya. Tanda mo ba ito mukhang ito? Medyo pogi, di ba? Waldy Carbonell nagsasabing, hindi natin papalusutin ang mga ganyang kabugok na mga senador sa susunod na pagkakataon pa. Mga kaibigan, ako po ang kawal ng demokrasya, Waldy Carbonell nagsasabing, Allahu Akbar, iniibig ko ang Pilipinas.